Kaya ang kasaysayan ng buhay ni Abraham ay naging magandang halimbawa para sa atin. At ang halimbawa ng buhay ni David ay naging mas magandang halimbawa sa atin. Yung mga pangako ng Diyos sa kanila ay tinupad ng Diyos hanggang sa kapanahunan natin. Kasi nga, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Napagpapalain niya yung mga tapat sa kanya. At makikita naman natin sa Biblia, yung mga taong hindi naging tapat sa Diyos, tulad ni Saul. Sa 1 Samuel 15 verse 19. Yung utosan siya ng Diyos, mahigpit ang utos na upoksain ng Amalek. Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Pagkos, ang sabi ng Diyos, puksain lahat, tao, hayop. Kasi galit ang Diyos sa bansang Amalek dahil sa paglaban nito sa Diyos. Eh, yung order talaga kay Saul, 100% puksain lahat, tao, hayop. At alam natin si Saul ay pinag-imbutan yung mga baka, tupa ng Amalek. Ang pag-iimbot ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Nakasulat yan sa Exodus 20 verse 17. Huwag mo pag-imbutan ang asawa ng iba. Huwag mo pag-imbutan yung kanang baka at asno. Yan ay mahigpit na bilin ng Diyos sa tao. Alam din niya ni Saul. Kasi bago siya umupo bilang hari, alam niya ang kautusan ng Diyos. Nakasulat din yan sa Marcos chapter 7 verse 22. Yung salitang pag-iimbot. Ephesians chapter 5 verse 3. Nakasulat din yan doon. Ibig sabihin, lumang tipan, bagong tipan, hindi na wala ang salitang pag-iimbot. Yung pagnanakaw ng handog sa Diyos, di ba yung Jericho noon sa kopya ng Israel? Binilin sa kanila ng Diyos na wasakin ang lahat sa Jericho. Ngunit may mga bagay doon na pag natapos wasakin, ihandog sa Diyos. Ngunit si Akan na nagmula sa lahi ni Huda, ay nagnakaw ng ang pilak at ginto. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. At napahamak si Akan kasama ang kanyang buong pamilya. Lahat ng kanyang ari-arian, pinatay sila sa pagbabato ng taong bayan. Lahat ng mapag-imbot, lahat ng nagnanakaw ay napahamak. Di ba si Sapira, sa Gawa chapter 5, hindi sila tumupad sa kanilang pangako sa Diyos. Nagbinta ng lupa, ngunit pinag-imbutan yung pinagbinta nila. Sabi doon, dinaig sila ni Satanas. Kaya pag tayo nangako sa Diyos, tuparin natin. Huwag tayong sisira sa ating pangako sa Diyos.
Ako lahat ng ipinangako ko sa Diyos, inaalagaan ko sa panalangin. Kano makalaki ang responsibilidad. Mas maganda yung meron kang pangako, meron kang malaking responsibilidad para hindi mo nakalimutan ipanalangin sa Diyos. Ay sa wala kang pangako sa Diyos. Minsan, hindi natin nakikita yung katapatan ng Diyos sa atin. Diba, mas maganda mayroon kang pangako sa Diyos. Kasi yung pangako na yon, araw at gabi mong ipanalangin yun sa Diyos. Napagpalain ka ng Diyos, doblihin yung blessing mo, doblihin yung lakas mo, doblihin yung promotion mo, lahat doble. At ang Diyos ay tumutugon doon sa ating panalangin. Minsan yun ang hindi natin nakikita. Ang ating mga panalangin ay tinutugon ng Diyos. Minsan nga, pag tinugon tayo, masaya tayo. Pag wala, malungkot tayo. Huwag lang tayo maging masaya pag meron. Ang tingnan natin lagi, yung continue na blessing ng Lord sa atin. Tingnan natin yung dalawang panig ngayon, Abraham, David. Saul, na napahamak din. Akan, na napahamak din. Ananias, sa Sapphira, na napahamak din. Kung tayo tatanungin saan tayo doon sa dalawang panig na yun, siguraduhin ko sa iyo, ang pipiliin natin, Abraham at David. Kasi ang Diyos tapat sa kanyang pangako sa mga nagmamahal sa kanila, sa kanya. Sabi nga sa Jeremias 17, verse 9, na ang puso ng tao ay mandaraya. Walang hanggan ang kanyang kabulukan. Ba't ba nadadaya ang puso ng tao? Involved din doon ang dyablo. Gawa din ng Satanas kung bakit ang puso ng tao naging mandaraya. Walang ginagawa sa Satanas kundi dayain ang puso ng tao. Pero nasa tao na rin yun. Kung lagi mo tinatandaan yung mga pangako ng Diyos, hindi ka madadaya. At sabi pa doon, sa 10, ang Diyos ang sumisiyasat ng isip ng tao. Siya din ang sumasaliksik ng puso ng tao. At ginagantimpalaan niya ang bawat taong namumuhay sa kanyang kalooban, mga sumusunod sa kanyang kalooban, mayroong gantimpala. Maraming tao na nasayang yung gantimpala ng Panginoon. Dahil hindi sila naging tapat sa Diyos. Amin po ba? Sayang yung mga gantimpala. Dahil minsan sa kapusan ng ating pagkaintindi sa salita ng Diyos, hindi natin naabot talaga. Mahal ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya. Mahal ng Diyos yung mga taong tapat sa Kanya. At tandaan po natin, ang puso ng tao ay mandaraya. Walang hanggan ang kanyang kabulukan. At ang tao, minsan hindi po alam yan, malibang may discerning ka ng Holy Spirit. Tandaan po natin,
Ang Diyos ang nakabasa ng ating isip. Ang Diyos ang nakasaliksik ng ating mga puso. Wala tayong maitatago sa Diyos. Sana ang puso natin hindi nagbabago. Dapat nami-maintain yung ating panampalataya sa Diyos. Nami-maintain dapat yung ating pag-ibig sa Diyos. Nami-maintain dapat yung ating katapatan sa Diyos. Amin po ba? Kasi may mga tao naman na naka-maintain talaga ng panampalataya sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos, katapatan sa tulad ni Abraham, ni David. Lahat sila, si Saul, si Akan, si Ananias, sa Sapphira, lahat sila nakapakinig ng mga salitaan Diyos. Nakapakinig. Lahat din tayo nakapakinig. Naalala ko sa Hebrews chapter 4 yung binasa ni Bill kanina. Lahat nakapakinig. Walang taong hindi nakapakinig. Ni Satanas walang ginawa kundi dayain tayo, tuksohin tayo. Kaya huwag kayong magpatukso, huwag kayong magpadaya. Alam ng Diyos kung tapat ka o hindi ka tapat. At kapag tapat ka, ang Diyos ang gaganti ng pagpapala sa'yo. Kapag hindi ka tapat sa Diyos, ang hindi paging tapat ay may kaparusahan. Yung kawalan ng pag-ibig sa Diyos may kaparusahan. Amin po ba? Minsan nasasanayan ng tao yung kawalan ng pag-ibig sa Diyos. Kung kayo tatanungin ko, tumanggap ka ng 10K, 15K, 26K, bibigyan mo lang si Lord ng 100, sapat kaya yun? Yan ay taong walang pag-ibig sa Diyos. Yung taong hindi tapat sa Diyos, sinungaling yan. Niwala ka doon? Yung taong hindi tapat sa Diyos, sinungaling yan. Ang ginawa nila sa lingkod ng Diyos, ginawa nila yun sa Panginoon. Nagpapakilala walang pera pero tumatanggap ng pera. Kung kayo tatanungin ko, pag tumanggap pa kayo ng pera, halimbawa malaking pera, ano gagawin niyo sa pera? Meron tayong pangailangan. Tanungin niyo ako kung ano yung pangailangan natin para continue yung pagpapala sa atin ng Diyos. Continue din yung ating pagsunod at katapatan sa Diyos. Amin po ba? Dapat patuloy. Kahit kaunti lang natatanggap mo, maging tapat ka sa Diyos. Kahit kaunti lang tinatanggap mo, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi yun yung hinahanap ng Diyos sa atin. Yung laging maging mapagpasalamat sa Kanya. Lalo na kayo ginagamit kayo ng Panginoon, nasa front kayo ay nasa prayer fasting. Huwag mo na hintayin na tumangag ka ng malaki para maging tapat ka. Hindi maging totoo yun. Kasi doon pala sa kaunti, hindi ka natapat, lalo na pag malaki yan. Baka bigyan mo lang si Lord ng 150. Tandaan po natin yung ating buhay galing sa Panginoon.
Yung ating lakas galing sa Panginoon. Yung ating kasaganaan galing sa Diyos. Yung ating kayamanan galing sa Diyos. Si Jesus, higit pa yan sa ating buhay. Si Jesus, higit pa yan sa ating pamilya. Si Jesus, higit pa yan sa ating trabaho. Higit pa yan sa lahat, sa negosyo natin. Kasi siya ang pinagmula ng lahat mayroon tayo. Ang dalangin ko sa Diyos na yung ating mga puso maging busilak, maging tapat. Huwag maging mapag-imbot, huwag magnakaw, huwag maging sinungaling. Siguraduhin ko sa iyo, yung mga hindi tapat sa Diyos, sinungaling talaga yan. Kaya lahat tayo, dapat lahat ng aspito ng buhay natin mapagkatiwalaan. Kung ngayon, napagpasensyahan tayo ng Panginoon, ngunit kapag nagpapatuloy ang pag-iimbot, nagpapatuloy ang pagnanakaw, nagpapatuloy yung pagsisinungaling, ang ending niyan, kapag hindi nakapagsisi, ay inferno ang bagsak niyan. Amin po ba? Kapag nakasanayan mo na kasi ang kasalanan, hindi mo nakita ang liwanag, hindi mo nakita yung katotohanan. Malabo na sa iyo ang katotohanan kasi nakasanayan mo na yung laging sumusuway ka sa Diyos. Kasi hindi na tayo anak ng Diablo, anak na tayo ng Diyos. Minsan ginagamit pa natin ang salita ng Diyos pero hindi naman natin ipinamumuhay ang kanyang salita. Dapat pag ginagamit mo ang salita ng Diyos, ipinamumuhay mo ito, sinusunod mo ito. Ang panalangin ko sa Diyos sa oras ito, na makita natin yung laman ng ating puso. Alam ba si Satanas nakakapasok din sa church? Nakakapasok din siya. Nakakapasok din siya sa simbahan. Itinuturo mo huwag mag-imbot, mayroong nag-iimbot. Itinuturo huwag magnakaw, mayroong nagnanakaw. Itinuturo huwag magsinungaling, mayroon pa rin nagsisinungaling. Kahit na ngayong paglalasing itinuturo natin mayroon pa rin naglalasing. Ibig sabihin, mayroon talagang mga suwail. Mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Kaya lagi natin tingnan yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Huwag yung ating ginagawa. Kaya minsan natuto lang, maging yung mga pamilya ko, nakikita ko bihis na bihis. Kung nakikita ko yung pagkukulang, nasasaktan ako. Masakit. Nakikita ko yung kulang ng kanilang espiritual na buhay. Hindi kasi nakikita sa damit yan Hindi kasi nakita yan sa pagpaganda ng ating panlabas na anyo. Hindi nakikita yung kung paano tayo naging tapat sa Diyos. Sana ganun lang lagi makita ni Lord sa ating mga puso.
Sabi nga, wag natin bigyan ng pigati ang Holy Spirit. Kasi siya yung tatak, tanda, na tayo tutubusin pagdating ng huling araw. Kasi pag binigyan natin ng kapigatian ng Holy Spirit, lalayo yan sa'yo. Aangat siya. Kasi nananahan lamang sa doon sa mga taong may malinis na puso, banal. Pag wala na sa iyong Holy Spirit, wala ka ng kasiguraduhan. Ephesians chapter 4, verse 30. Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14. Ingatan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Lagi tayong manalangin na, Lord, dublihin mo yung pagpapala ko. Lord, dublihin mo yung lakas ko. Dublihin mo yung promosyon ko. Dublihin mo yung testimony ko. Kapag kayo'y pinagpala ng Diyos, huwag kayong mahiyang mag-testimony. Maging ano mang ginawa ng Lord sa atin, huwag kayong mahiyang magpatotoo sa Panginoon. Sa mga tao, na yun ang ginawa ng Diyos sa inyo. Kasama dyan yung maraming mga panalangin natin sa Diyos. Hingin natin ang tawad sa Diyos yung lahat ng kasalanan. Hingin natin yung pagpapatawad ng Diyos. Lalo doon sa mga kasalanan binanggit ko, pag-iimbot, pagnanakaw, pagsinungaling, hindi paging tapat sa Diyos. Kasalanan malaki yun sa Diyos, hindi yun maliit na kasalanan. At kapag nagpatuloy yan, walang kapatawaran yan. Mabigat ang kabayan ng kasalanan. Lagi ko binabalik-balik yung Marcos 9, verse 43 hanggang 48. Yung apoy na hindi mamatay at uod na hindi mamatay. Pahayag 21 verse 8. Yung apoy at asupre, doon babagsak ang lahat ng makasalanan. Kasama lagi sa preaching ko yan. Kaya nga napakabigat ng kabayaran ng kasalanan natin. Ang hinihingi ko lang sa Diyos na lahat tayo maging tapat. Maging totoo. Kasi pag naging tapat tayo sa Diyos, tayo rin ang magbibenepisyo. Tulad ni Abraham, tulad ni David. Tuwing magkakasala ang Israel, alang-alang kay Abraham, alang-alang kay David, na aking lingkod. So yung mga anak at inapo na yun nagkasala, talagang hindi talaga pinatawad ng Diyos yun. Yung mga hindi nakapagtalikod sa kasalanan, hindi talaga pinatawad ng Diyos yun. Alam mo, tinatandaan ng Diyos yung buhay natin. Sa oras ito, magkaisa tayo sa damdamin at isipan. Manalangin tayo sa Panginoon na makita natin yung laman ng ating mga puso. Yung busilak na puso, tapat na puso, at yung pusong mapag-imbot, pusong nagnanakaw, pusong sinungaling, pusong hindi tapat. Na mabuksan yung ating mata, spiritual, magkaroon tayo ng
malinaw na pangitain. At kung ikaw man nandun sa panig ng kasalanan, pagsisihan mo. At kapag nandun ka man sa panig ng pagintapat sa Diyos, ipagpatuloy mo yun. Huwag kang bibitaw sa pangako ng Diyos. Dahil anihin yun ng ating henerasyon. Tandaan po natin, mas magandang mayroon kang malaking pangako sa Diyos kaysa wala kang pangako sa Diyos. Kasi lagi mo yung ipapanalangin sa Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat at totoo sa kanyang pangako. Sana lahat tayo mamuhay ng tama sa harapan ng Diyos. At kung loobin ng Panginoon, sabi nga sa 34 ng awit 7:8, na anghel ang bantay sa taong may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup na mga anghel ng Diyos. Sa may takot lang yun sa Diyos, ha? Dapat ang puso natin puno ng takot sa Diyos. Sama sila magpunta, tiyak subaybayan sila ng anghel ng Diyos. Iingatan sila, sabi sa awit 21:11. Ang mga anghel hindi natin nakikita. Ngunit binabantayan niya yung mga taong tapat sa Kanya. Sama sila magpunta, ang pagsusubaybay ng mga anghel ay nandoon lagi. Amin po ba? Kaya kung gusto mo may proteksyon ka, mayroon kang dapat takot sa Diyos.